Yun, isang mapagpalang araw po sa atin mga minamahal namin mga kabisnes, mga kapapi. So, kamusta po tayo lahat? Medyo maulan po ang ating panahon. Ingat-ingat po sa atin, lalo na sa mga kababayan nating pumapasok at medyo magtatagulan na po or tagulan na nga yata. So mga kabisnes, nandito kami ngayon sa Kilahana at mission nga kami. Siyempre tuloy-tuloy lang tayo kahit na medyo hindi maganda yung panahon. Hindi tayo titigil siyempre sa ating pag-mission sa mga kababayan natin. At siyempre binisita rin ni Papa din si Hana at kinamusta yung kanyang pamilya. So narito nga yung ating Papa Dins, kasama ko ngayon at medyo nakasilong kami dito sa medyo safety at maulan nga. Banda roon umaaraw, banda rito maulan. So yun Paps, kamusta? Kamusta ang Mga kabisnes, hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. At ayun, dito po kami Kilahana, mission po kami kasama ng si Kristong, yung dalawang si Medyo tsaka si Dudong. Yes. At yung pakiabangan niyo po yung vlog ko kay Hana ngayon. At kasalukuyan po nag-uusap si Dudong at saka si Hana. Halos parehas din sila ng pinagdadaanan, mga kapatid. Yes, opo. At maaaring makapag bigay rin ng inspirasyon Yes, tama, sa ating tama. lahat, sa mga kababayan natin, lalo sa mga ganyang edad. No? Tataas po ng mga grades niya. Yes, tama po. Napakasipag ng bata. So yun nga po mga kabisnes, sa mga matatagal na at mga bago, Opo. kung yung tatandaan ni si Hana yung may kapatid na dalawang tawag natin dito. Autism, may special na pangangailangan. Opo. So dapat ganun yung kalagayan ng kanyang mga kapatid. So si Hana is napakasipag na bata, Opo. lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. And din pag wala siyang pasok, pagtulong sa kanyang magulang sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid na may special na pangangailangan. So nakakabilib po tong bata na to, kasi simulat sa pool nung natagpuan sila ng ating kabisnes, silang pamilya is talagang tuloy-tuloy yung naging pagtulong at paggabay ng kabisnes family, Papa Dins TV sa kanilang pamilya. Yun nga, si Kuya is siya yung naging instrumento para mapatayuan sila ng maayos-ayos na tirahan, dahil dati is Maayos talaga. maayos na kasi dati talagang pinagtagpi-tagping yero lang po yung kanilang bahay. Kasama ka ba nun, Ketong? Nung pinatayo, Paps, parang hindi na. Pero yung nung unang simula, vlog? nung unang vlog is Kasama ka ni Oo, Papa noon. oo. Kasama ka pa niya noon. Kasama pa na binablog namin. Tapos yun nga. So ikaw, masaksihan mo talaga yung dating sila. Oo naman. Elementary pa lang si Hana noon sa akin. Elementary po or high school po? senior, high school, parang gano'n. High school. Tama. K-12 na nga pala. Talagang nakita natin yung kasipagan ng batang si Hana. At gano'n din siyempre yung pamilya nila sa pag-aasikaso sa kanilang kapatid na dalawa. As in, hindi po isa kundi dalawa. Parehong lalaki na may special na pangangailangan na kanilang inaalagaan. So yun nga po, napatayon sila ng magandang simentadong tirahan at nabigyan din ng kabuhayan sa pamamagitan ng ating ka-business. At syempre, ang Papa Dins TV naman naging scholar si Hana, dahil nga syempre magaling yung bata at napakasipag naman talaga, at pinapakita niya talaga yung kanyang kayahan na hindi sinasayang yung pagkakataon at binibigay niya yung best niya. Pinapakita sa ating lahat syempre yung pagsusumikap niyang makapagtapos sa pag-aaral, dahil nga syempre sabi niya nga, 'di ba, na yung pangarap niya sa buhay is talagang makapagtapos ng pag-aaral. Yun Paps, ikaw anong masasabi mo sa ganung Sa akin yun nga, sabi mo, tumitigil yung magulang niya sa pagtulong sa kanyang mga anak, yung pag-aaruga. Hirap po talaga yung sitwasyon nila. Sobrang hirap po.
Tama po. And biro mo ikaw, magkaroon ka ng dalawang anak na may autism, di ba? Yes, Paano na lang yun? Diba parang doon na lang iikot yung mundo nyo bilang mag-asawa. Tapos si Hana bilang siyempre panganay, tama. yung utak niya naalala niyo yung mga kapatid niya, magulang niya, paano kapag ka ganito. Papasok ako sa school, no? Kung ako lang lalagay kay Hana, pasok ako sa school, tapos alam mo yung sitwasyon sa bahay, parang ang hirap. Pero nakakatuwa kasi kahit ganon yung sitwasyon, nalalabanan niya ho, mga kapapi. Matataas ang mga grado niya at deserve niya po ng pagtulong na ginagawa natin sa kanila. Yes. Deserve niya kung ano yung mga blessing na natatamo niya. Yan nga lang ho, sa kasalukuyan, yun nga yung kanilang sari-sari store po ay malungkot na balita. No? Dati, nung nakilala niyo sila ni Papa, kuya, ano bang pinagkakaabalahan nila? Parang si mama niya is nagtitinda-tinda rin niya, tapos nagtitinda din ng merienda. Tapos si Tatay Macario ngayon namamasada. And then yun, sa pag-aalaga ng dalawang kapatid niya nga, na autistic. Ganun, tapos as in, talagang yung sasahig kasi nila, Paps, is talagang lupa na Lupa yung inapakan. Oo. Hindi pa tulad nung napabahayan sila ni Papa mo na talagang naka-tiles. Lupa talaga, kahit yung kwarto nilatagal lang yata ng karton, linoleum. So masasabi natin talagang mahirap yung kanilang kalagayan nung time na natagpuan sila ng Papa mo, si ka-business nga po. At yun nga, awa ng Diyos, talagang pinakita din naman nila siyempre pamilya na karapat dapat silang tulungan, at hindi simula noon nga, Paps, di ba, hindi na bumitaw si Papa mo at ikaw sa pagtulong sa kanila, dahil nga deserving naman nila at pinapakita nila na karapat dapat sila, especially siyempre si Hana na talagang nagsusumikap sa pag-aaral. At kahit maraming obstacles siyang pinagdadaanan, pero andon yung eagerness niya na mag-aral mabuti. Okay. At yun nga, sa pagtulong din natin, napakaraming development. Yes. Yung tricycle ni Tatay Macario, fully paid na. Shoutout kila Sir Marco. Ayan. Yung kanyang pag-aaral, merong sapat na gamit. Kaya ng banyo na laptop. Yun, opo. Shoutout kila Ma'am Zara. Yes. Thank you po sa inyo. At yung mga sponsor natin, no, nagpapasalamat kami sa kanila pong pagtitiwala sa amin. Suporta. Yes, totoo yan. At Diyos na po ang bahala po sa inyo. No? At syempre, higit sa lahat, kayo ka-business. Yes, number one. Napakarami pong pabahay ni Papa rito. Yes, opo. Ano bang tawag ng lugar na to, Paps? Buklod? Ano tawag? Sampaguita ata ito, Bukludan. Bukludan Neighborhood. Bukludan Neighborhood po. Napakaraming pabahay dito ni Papa, mga kapatid. Sana nga ho, ay tuloy-tuloy niya. Opo, madagdagan pa. Kasi sa ngayon po, si Papa ay maraming mga inasikaso. Yes, opo. Nagkaroon nga rin ng mga Problema, yes. May mga kinakaharap pong suliranin. Hindi lang naman siyempre si Kuya. Siyempre, mga public business yan. At nakasuporta naman kami siyempre sa anumang laban at mga pagsubok na pagdaraanan bilang isang pamilya. At siyempre, kaya natin yan. At napakarami, sobra. 7 ata dito. Tapos kay Kuya Bong, pang-8. Tapos ako naman po may babae, isa. Hinini. At gusto ko rin po sana, siyempre, madagdagan mga babae natin. Kanya nga lang ngayon, out of budget tayo. Yes, talagang tight po. Naunawaan nyo naman po siguro yung sitwasyon, kasi nga hindi naman din ganun ang revenue sa YouTube ngayon. Kahit sino po, actually lahat naman nakakaranas ng ganung sitwasyon. Kaya, pero darating din yung
Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Pagsubok Pagsubok na pinagdaraanan natin. Tuloy-tuloy lang tayo at syempre nasa positibong pananahon lang naman yan eh. Wag nating, sabi nga lagi ni Kuya, wag nating tatanggapin ng negatibo. Dapat tanggapin natin ng positibo yung mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. Kasi pag inaksip mo ng negatibo yan, talagang mahirap. Diyan ka magsisimulang babagsak kasi naranasan ko din yan. Sa sitwasyong ganyan na puro negatibo ang aking pagtanggap sa mga sitwasyon at hindi nga po maganda yon bilang isang tao at talagang maapektuhan lahat, hindi lang sarili mo, pamilya mo. Kaya yun mga ka-business, mga kapapi. At siguro kayo itong mapakita mo ano yung mga ganap doon kanila. So yun, mga nabagong ko. Sa akin naman, kay Papa, saludo ako sa kanya. At saludo talaga Yes. kay Papa. Alright. Ilan ang mga pabahay dito, nandiyan sila kambal. Oo, yun. Sino may mga nabutan mong pabahay ni Papa? Yung unang pabahay ni Papa, nandun ka pa ata. Ang Hilita, Lola Angelita. Si Lola Angelita. Yung 81 years old na matanda, yun ang unang Parang nakatira sa kulungan ng baboy. kulungan ng aso, Paps. Aso. Oo, kulungan ng aso. Ay, grabe. So yun yung pong una niyang napabahaya. Tapos hindi ko alam kung sino sumunod. Ay, sila Kambal. Yan, sila Kambal. Nila po din. Napakaganda ng bahay nila kasi ilang kwarto yun. Mhm. Tapos si Tatay Tanyong, grabe. Isa yun sa pinakamalaking apat na kwarto. Ang apat na kwarto ata yung bahay na yun. Grabe yun. Yung bahay na yun talagang as in ilang pamilya kasi naman yung nanunuluyan sa lugar na yun ni Tatay Chanyo. At talagang kung inyo pong makikita, grabe. Sobrang yung achievement po ng ating kabisnes doon talagang nakakataba ng puso dahil grabe yung pabahay na yun. At Saka kay Kuya Bong. yan, kay Kuya Bong din. Hindi rin po basta-basta yung bahay na yon, lalo na yung mga materialis na ginamit. As in, talagang napakaganda po kung Long span yun. Oo. Bagay, lahat naman ng bahay ni Papa naka-long span. yes, color roof lahat po. At saka, long span yung kailangan at saka nakatrasis po lahat. Bakal po, hindi po kahoy yan. Kaya hindi basta-bastang pera din ang nagugol sa mga pabahay. So yun mga business, at puntahan din natin doon kung anong nangyari sitwasyon doon kay Hana at saka si Dudong ang kasama yun. So yun Paps, balikan po namin kayo. Yung mga business, ito yung daan kila Hana papunta dito sa kanila. Yan po yung bahay nila. So yan po sila. Si Kenneth, si Dudong, si Hana. Yan. Boss, ano ko lang, pinatahan ko lang, boss. Ah? Nagpapaluwa, boss. Ang dami, boss. Grabe ba? Ang dami, mo, boss. Awas, boss. Ayun. Yun to, Pinaluwa, boss. Pinatawa ko lang, boss. kamusta? Hindi pa, cut muna? Okay na ba o? Hindi ko lang, boss eh. Sige. Sige, tuloy nyo lang. Commercial. Commercial muna. Sige. Ako dito, ano eh. Kanina ka pa. Director, kamusta naman yung Ay, assistant director, kamusta na yung mo? Hindi ako mapakali. Mukhang ikaw din, naluha ka. Hindi. Kinikilig ako, boss. Ay, kinikilig ka? Ay, grabe, sana all. So, yun, tuloy lang. Yun, mga ka-business, tapusin lang natin tong kanilang shoots dito. At balikan ko po namin kayo. At punta ko si Papa Dinso, nag-iisa. Ang buhay ay sadyang ganyan lang yan. Na kung saan. Pero sama ka sa aking biyahe. Iyanay kong buhay ko. Mga ka-business, mga kapapi, we're done. Tapos na po. Opo. Siyempre kasama natin yung apat pa rin. Apat? The Four Musketeers. Dudong, ngayon medyo is in the house. Tsaka yung driver natin si Burnok. Ay, si Burnok! Anong burog? Sorry. Ulitin po natin. Ang pinakapogi sa lahat, Papa Dins TV. Anong nangyari nga pala? Ha? Paps, bakit? Anong nangyari sa atin? Drive? Wala si Ito pala yung driver namin ngayon? Bornok. Boy, tawag dito si Bornok po. Ano nangyari, Burnok? Sinipa mo na? Oo, may tigas ang ulo ho eh. Patay tayo sa Burnokals! Ay, matigas ho ang ulo ni Kuya Bornok kaya ako na muna ang nag-drive. Pati dahil hindi ko kaya yung katigasan ng ulo ni Bornok. Ito, Nok ha?
matigas na ho. At kayo na hong bahalang humusga. May message kayo kay Bornok. Ako naman, okay naman ako mga kababi. Dati naman wala naman si Bornok. Makakapag-trade. Diba? Ganun po talaga. Minsan kailangan natin disiplinahin. Oh, disciplinary action, no? Oo. DA muna siya ngayon. DA muna siya. DA. Department of Agrarian. Oo. Department of Agriculture. Yun, no, ay, huwag ka masyado. Dalawa na nga ang ulo mo, pareho pa matigas. Oo. Dapat yung isa lang patigasin mo, pag yung isa medyo, Kagaya niyan ho. Diba? Alam niyo naman yung sitwasyon. Wala. Wala. Ayun dalawa. Sige, Gala, Pops. guys. Gala. Wala. Wala. Ayun dalawa, anong masasabi nyo sa kuya nyo? Sa akin na mga ka-business, mga papi. Bornok parang nasanay na lang ako eh. Nasanay ka na lang? Bornok eh. Ganun rin eh. Ganun din. Mapapasabay na rin ako eh. Malakas siya eh. Malakas din ako kumain eh. So yun mga kapapi, mga ka-business. Hindi, ganito yan mga ka-business. Yun nga. Joke lang. Joke lang yun. Masyado naman kayong seryoso. Yung seryosoin yung mga katotohanan ng mga sitwasyon ng mga incredibilidad ng mga organisasyon ng mga everything. Siyempre kailangan din natin ng good vibes sa buhay. Hindi yung lagi seryoso tayo na madali tayo tatandaan yan. Di Bornok po kasi makulit talaga ang ulo ng Makulit ho talaga yung Bornok na yan. Kaya Bornok ang pangalan niya. Oo. Kasi siya para siyang Bornacles. At masyado siyang maraming tentacles. Kaya mukha pa lang ho napakakulit na ho na mo. Nakalaya mo yung parang anime, no? Oo. Joke lang. Sige, Bornok po mga ka-business kasama ho ni Papa. Yes, okay na siya. At biro lang naman yan. Mahal natin yan, si Bornok. Kahit ganon-ganon yan talagang ganon na yan. Wala kasi yung nakakasalita niya mag-drive. Si Kuya Noy, hindi naman natin ganon dahil nasa ano pa na si Kuya Noy, no? Follow up, check up. So, kataong may vlog din si Kuya. At si Bornok ang kasama sa pagmamaneho. At kaya kaming apat ngayon magkakasama nila Papa din, si Dodong Charing at saka yung medyo kagwang medyo natin dyan. Kaya, yun nga po, we're going home. Pauwi na din kami. At medyo, ano yung panahon kasi mga kapapi, mga ka-business. Makulimlim. Makulimlim. Pero kahit na ganun pa man at least nagawa pa rin natin mga pag-mission at mabisita siyempre yung mga dapat bisitahin. Alamin ang sitwasyon ng mga beneficiary. Opo. Para makita din naman yung sitwasyon at kung ano naman nangyari sa kanila. Kaya mga business, on the way going home na kami. Kaya yun, abangan nyo ulit ang mga susunod na kabanata at sitwasyon ng mga pangyayari.